Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion ngayong December 6. Ano ang apelyido ni Jesus? Jesus the Messiah, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Matthew chapter 16, verse 16. Sabi po ay, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Kung isipin natin, minsan parang simple lang yung tanong na, ano ba ang apelyido ni Jesus? Kasi tayo, sanay tayo na may first name, middle name, at last name. Pero si Jesus, hindi ganun yung context ng panahon nila. Hindi siya tinawag na Jesus Christ na parang Mark Lester Lirag. Hindi Christ yung last name niya. At ang Christ ay isang title. Galing sa Greek word na Christos na ibig sabihin ay the Anointed One. At sa Hebrew naman, ito yung salitang Messiah. So, kapag sinasabi natin na Jesus Christ, hindi natin sinasabi yung full name niya. Ang sinasabi natin ay Jesus the Messiah. Jesus ang pinili, Jesus ang itinalagaan, Jesus ang tagapagligtas na matagal nang ipinangako. Dito pumapasok yung bigat ng confession ni Peter sa Matthew chapter 16 verse 16. Hindi lang niya sinabi na Jesus, you are the great teacher, or Jesus, you are miracle worker. Ang sabi niya ay, you are the Messiah, the Son of the living God. Ibig sabihin, kinilala niya si Jesus, yung sagot sa lahat ng propesiya, lahat ng pangako, at lahat ng pag-asa ng Israel. Ang first teaching is, the Messiah is the promised King. Imagine living hundreds of years na may pangakong darating na king na hindi corrupt, hindi sakim, hindi brutal, at hindi oppressive, kundi isang hari na matuwid, makatarungan, at mapagmahal. At yan yung inaabangan natin. At ang second is, the Messiah is the suffering servant. Ito yung nakaka-touch kasi sino ba naman ang king na papayag na magsakripisyo para sa mga tao? Pero si Jesus, ginawa niya ito. Sa Isaiah 53 pa lang, propesya na darating yung suffering servant, isang Messiah na hindi lang maghahari kundi magpapasa ng kasalanan natin. Hindi siya Messiah na malinis yung kamay, hindi siya Messiah na nasa golden throne. Siya yung Messiah na pinagtawanan, tinakwil, sinaktan, at pinako sa krus para tayo ay maligtas. Ang last teaching, the Messiah will face the broken world. Tingnan natin yung mundo natin ngayon. May gera, may kahirapan, may depression, may injustice, may corruption, may broken relationships. At minsan naisip natin, Lord, kailan pa ba maayos lahat ng ito? Pero reminder lang na Jesus is not done yet. He already saved us. Pero babalik siya para i-restore ang mundo. Yun yung ultimate hope natin. Hindi na temporary peace, hindi na temporary comfort, kundi eternal restoration. Yung tipong wala ng luha, wala ng mga sakit, wala ng kasalanan, at wala ng bigat ng puso. Si Jesus, yung Messiah na nagsimula ng redemption sa cross, at tatapusin niya ito sa pagbabalik niya. Yun lamang po.